Okay mga team, Team Dano sa Auto Repair Shop. Ayan, papunta tayo sa Los Baños. Meron tumawag sa atin na customer na low power issue na daw yung kanyang Nissan Almera. Hindi na maitakbo. Low power, malakas sa gasolina. Ayan, abangan nyo yung video namin. On the way kami ngayon. Gamit natin yung ating Nissan Almera syempre. Ayan, dito na tayo sa SLEX Southwoods yan. Diretso na tayo. Labas tayong Torpina. Tapos diretso tayo ng Los Baños, Laguna. Alamin natin kung ano naging issue. And then may share namin sa inyo kung ano naging issue mismo ng Nissan Almera ni Sir. Ayan, pinaservice na sa atin. Mamaya tignan natin. At stay lang po kayo. Stay tuned sa pagpunta namin doon at kung ano yung magiging diagnose ng Nissan Almera, kung bakit hindi niya na may takbo. Okay, maraming salamat. Stay tuned lang kayo dyan. Okay mga team, andito na tayo ngayon sa Los Baños. Ito yung gagawin natin. Naglo-low power siya. Mamaya papaliwanag natin yung tungkol dito sa air intake. Then mag-scan muna tayo. Start natin, tapos mag-scan tayo. Alamin natin kung bakit nawawalan ng power. Minsan paghatak, pagka paahon, nawawalan ng power. Yan. Try muna natin start. Tapos malakas sa gasolina. Okay. Akin yung BCI muna. Kabit natin sa OBD port. Ayan. Tapos scan tayo. Gamit natin yung ating scanner. Naku, parang lobat pa yata to. Lobat. Yung isa na lang. Ayan mga ka-team, lobat. Try muna natin aircon. Naka-aircon. Mga team, naka-aircon na yan. Ito na lang, lobat yung isa natin. Okay, ito na ang gamitin natin. Tagalin mo ito. Ito sana gagamitin natin pang vlog. Kaya lang lobat, nakalimutan namin i-charge. Ito na ang gamitin natin. Ito isang lunch natin. Open natin. Logout muna tayo. Kasi sa isang Nissan yun na ginawa natin kanina. Minsan wala siyang power, minsan meron. Sa paahon, anong nangyayari? Sa paahon, ano ba nangyayari ito? Mahina daw yung hatak, gapang. Pero idle nyo. Ba, nag-stock up yung ano natin. Tapos sa revolution natin, may hatak naman siya. Tapos minsan may time na nawawala daw yung hatak. Ayan yung kwento ng may-ari sa atin. Tapos ang gagawin natin, scan natin. Tayo muna natin aircon. Hindi pa naman. Pasok na tayo. Full diagnostic, 16 pin health report. Tingnan natin. Pero kung mapapansin nyo mga team, wala siyang palyado. Wala siyang palyado. Naglo-low power siya paminsan-minsan pero wala siyang palyado mga team. Ngayon, check natin. Sa ECM niya wala naman siyang problema.
sa IPDM. Hintayin natin yung IPDM. Okay, sige. Binibigay namin tong ano, mga ka-team, tong video na to syempre para malaman nyo rin, baka sakaling mangyari sa Nissan Almera nyo, para alam nyo rin kung anong klaseng gagawin natin. Wala siyang palyado, pero may time na low power siya, saka malakas siya sa gasolina. Yan, okay naman siya, wala naman siyang fault code, wala naman tayong dapat palitan. Kung titignan natin, okay naman siya. Tapos tignan natin dito. Okay rin yung idle niya. Wala rin problema. Yan, pasok tayo dito sa ECM. Tignan natin. Magde-data stream tayo para makita natin kung ano nangyari rito, bakit may time na naglo-low power siya. Titignan natin yung fuel pressure, minsan mahina na. Yan. Tapos data stream tayo sa all signal, check natin lahat yan mga ka-team. Kung mapapansin naman natin, okay naman yung ibang reading. Okay, good reading, good rin yung fuel pump, ayos rin yung reading ng fuel pump natin. Oxygen sensor, okay naman lahat. Okay, map sensor, okay naman. Ano naman problema? Okay mga ka-team, ngayon magbabaklas tayo. Titignan natin kung bakit nagkakaroon siya ng low power. Yun nga lang, yun ang kailangan natin malaman. Pero syempre, kailangan namin may paliwanag sa inyo kung bakit minsan naglo-low power to. Una sa lahat mga ka-team, patayin na natin to. Yan. Una sa lahat mga ka-team, syempre okay pa naman yung possible spark plug nito. Minsan, anong nangyari kung bakit naglo-low power, yung throttle body natin madumi na, map sensor, itong air intake nito, sige, tapos tignan natin yung spark plug, yung kondisyon nya. Ngayon papabaklas na natin to para makita natin yung sitwasyon, kung ano yung mga dapat linisin. Then check natin kung ano yung dapat gawin. Pwede rin naglo-low power siya dahil sa injector. Yan, sasabay natin yung cleaning ng injector nito para makita nyo. Mamaya i-video natin yung kung paano tayo mag-cleaning ng injector, kasi may time na barado ang injector, nagbabara-bara, is ang mangyayari kasi niyan is naglo-low power rin, isa rin yan. Okay mga team, stay tuned lang at papabaklas muna natin. Okay mga ka-team, yan, nabaklas na natin. Isa rin po sa nagkokos ng pigil ng hatak o low power, itong ano niya, itong mushroom filter niya, kasi kung mapapansin nyo, sobrang dumi na po siya, kaya yung hangin di na makapasok, nahihirapan rin po siya. Yan. Ngayon ang gagawin dito, bababad natin ito sa may sabon, tapos kailangan patuyuin natin bago natin ikabit, kasi pag hindi tumuyo ito, makapasok yung tubig, maaaring tumukod, maaaring madamage ang makina. Ayan, sobrang dumi na po niyan, kaya may time na hindi na talaga siya hahatak, may time na okay, dahil nga barado na po. Mas maganda nito kung hindi nyo naman lilinisan, palitan nyo na lang rin, pero medyo mahal to Pero ang gagawin natin dito, syempre lilinisan natin kasi washable naman siya. Okay, let's go. Babad na natin sa may sabon na may tubig. Mga ka-team, ito na may spark plug nya. Yan, kung mapapansin nyo, ang gamit niya is NGK. Ngayon, papalitan natin to ng original. Yan, pakita mo, tanggalin mo yung loob niyan. Yung loob ang tanggalin mo. Yan, para mapakita nila. Ito yung NGK. Palitan natin ng Champion. Ito po kasi yung pinaka-original pagkadating sa Nissan Almera. Ito, ipapalit natin kasi isa rin siya sa cause ng naglo-low power. Yan. Tapos meron kami mga video niyan, yung mga fake spark plug. Tapos ngayon syempre
ano ba yung mga cause ng ano, ng low power. Yan, kagaya niyan, yung injector natin, tatanggalin natin, lilinisan na rin natin yung injector. Kaya lang masyado pa mainit. Pahinga-pahinga muna ng konti, tapos maya-maya i-ano na natin to. Tanggalin na natin injector, then linisan na rin natin. May mga ka-team, ito yung injector niyan. Ito yung injector, bali 4 na peraso injector yan. Bigas na kamay katanggalin mo. Yan. 4 na injector, i-cleaning na rin po natin yan. Ito yung gamit nating tools para sa injector, okay? Tapos, dito mo itapat sa baba, yan. Itikin mo muna kung gagana. Okay, gumana. Tatanggalin natin yung mga bara-barage. Ayan, barado, yun. Sige pa. Ayun, okay na. Okay, good. Napakasimple lang po maglinis ng injector nito. Okay, next. Tapos mamaya ibabalikan pa uli natin yan. Okay. Okay, good. Yan. Okay, pitik. Ayun, no? Okay. Okay. Good. Mas maganda yung ano nito kasi kumpara doon sa ginawa natin kahapon sa ano. Yung sa injector na isa. Aba, tumigas. Okay. Next. Ito na. Ang pakita yung brand yan. Wait lang ha. Wait lang. Pempedules. Yan yung mga cause ng low power minsan pagka barado ang injector. Kasi kahit papano matagal-tagal na rin yung unit. Okay. Ano na? Saan yun? Matagal-tagal na rin yung unit. Okay. Kaya kailangan natin ayan. Okay. Isa pa. Okay. Wala rin siyang overflow. Ibig sabihin, no? Candy. Maganda yung buga na injector niya. Kasi pagka overflow, possible na mamatayan rin ng makina. Malalaman natin yun pagka naka-pressure na. Yan. Pag naka-pressure, tinanggal sa battery, sumisirit na rin yan. Mga barado. Sige pa. Barado. Okay. Good. Okay. Napakaganong simple lang po yung ating gawain pagka cleaning natin ng injector. Okay, ngayon ikakabit naman natin yung injector. Yan. Tapos yung intake manifold natin, throttle body nalinis na rin. Yan, madumi na rin siya kanina. Pairam nga ng throttle body. Hindi na rin siya makahinga. Yan, okay na nga ngayon. Ayan. Mapapansin niya. Okay. Tapos yung air intake niya na sobrang dumi kanina. Ayan po sa taso. Ayan, malinis na, pinapatuyo na lang natin. Siyempre, kailangan natin i-blower mamaya. Ayan. Okay, mamaya makikita nyo pagkabuo na ng sasakyan. Pag nabuo na natin yung sasakyan, tapos test drive natin, tignan natin kung magkokos pa rin ng low power. Okay mga team, ito na. Magto-throttle relay na tayo. Dahil natapos na yung ginawa natin. Cleaning ng map sensor, PCB valve, throttle, intake, then palitan yung spark plug. Original champion ang pinalit natin. Tapos bukod doon, syempre, yung injector nya, barado, nilinis na rin ho natin. Kaya rin to nagkokos ng low power. Yan. Tapos yung air intake nya, kagaya na sinabi ko kanina, ayun nga po, yung kagaya na sinabi ko kanina, mga ma'am and sir, sobrang dumi na kaya hindi rin makapasok na maayos yung hangin. Ngayon no, ito yung throttle relearn natin. Magto-throttle relearn tayo. Yan. Yan. Para alam nyo rin po kung ano yung ginagawa namin after ng cleaning ng ano ba tawag dito? Ng throttle body. Yan, antayin lang natin mag-communicate sa atin si scanner. And then pwede na natin itong yan, idle, ball, relearn. Yan, okay lang tayo. Kailangan yung target niya is 82 degrees. Yan, okay na, nakuha niya na.
and then waiting operation tayo, tapos start natin. Kailangan lang natin makomplete yan. Then pag na-complete na po yan, ibig sabihin nakapag throttle relearn na tayo. Yung throttle position mismo is may ibalik na sa dati, kasi naglinis tayo, nagbox tayo ng butterfly. Ayan, nangyayari, kailangan natin i-throttle relearn para hindi masira yung ating idle. Kumbaga nagra-rattle, tapos mataas, tapos bababa, yung parang nagra-rattle, naglalaro-laro, taas and down. And kung mababasa nyo, complete na. And then pagka complete natin, pansinin nyo, napakatahimik na ng ating idle natin. Ayan, smooth na po siya, stay lang po. Tapos ang gagawin na natin dito, lalabas naman tayo syempre, para naman mapakita natin yung makina sa inyo. Tapos ngayon mga ka-team, yung ano natin, yung target natin ng target idle RPM is dapat is 700 target RPM. Ayan po siya, pansin nyo. Ibig sabihin okay na po ang ating engine speed or RPM. Ayan. Okay, back na natin to. Then mag set tayo ng test drive. Pakita muna namin sa inyo yung makina kung anong nangyari. Stoy, abantin nyo na yung ano, sakyan natin. Napagas ko yan ng 300. Okay, sige po. Kahit ito sa una. Sige po. And then lang. Okay, salamat po. Ayan, ito yung ginawa natin. Abantin mo na. Tapos atras mo to. Ha? Hindi, atras mo na yan dito. Kasi ito lang dadali, iwan yung dalawa na lang tayo. Ayan. Okay, ito yung sobrang dumi kanina. Okay na rin siya. Ayan. Mapapansin nyo. Malinis na rin siya yung pinaka-filter natin. Hanggang taas nilinis na rin natin. Okay mga team, ito na yung ating for test drive natin na Nissan Almera. Yung naglo-low power, kung mapapansin nyo. Hindi lang tayo masyadong makahataw mga ka-team, pero medyo traffic. napakaganda ng power niya. Ayan o. Wow! Hindi tayo maka-overtake, nakakatakot. Hindi tayo naka-overtake, pero napakaganda na ng takbo ng Nissan Almera na ginawa natin. Kasi ang issue nito yun na nga, nasabi na natin sa inyo, napaliwanag na natin, and then alam nyo na rin kung ano yung ginawa natin para maibalik natin yung dating hatak nito, yung dating sigla ng ating takbo ng ating Nissan Almera, na parang brand new ang takbo. Ayan. Kaya mga ka-team, kung ganyan po ang nangyari sa inyo, make sure na wag muna palit ng pyesa, ano? Kasi may mga basic na paraan pa para sa mga ano. Ayan, natawin muna. Doon ka tumingin ha, baka masakitan. Oo. Ayan. Wow, sarap. May mga tamang paraan para malaman kung ano yung low power nito. Hindi agad yung baka ito palit, baka iyan palit, kasi masasayang po ang pera nyo. Mas mainam po na kumonsulta kayo sa mga trusted mechanic nyo na nakakaunawa sa sasakyan ng Nissan. Yan. Ayan, kagaya ho nito, hindi ho tayo gumastos ng ganong kalaki. As in, pyesa lang po talaga yung pinalitan natin. Spark plug, naging maayos yung sasakyan niya. Ayun po ang sinasabi namin. Ang ginawa namin dito, troubleshooting natin kung bakit minsan nawawala yung power, minsan hirap kumatak, and then solve naman natin yung problema mga ka-team. Ayan, yun nga pa pala sa mga pupunta po, sa mga gustong pumunta sa shop namin, endorse ko lang po yung shop namin, yung Team Danose Auto Repair Shop. Located po siya sa Imus, Cavite. Yan po, Malagasang 2D. Ngayon, kung gumagamit po kayo ng Google, kung gumagamit po kayo ng Google or Waze, pwede nyo lang pong i-type yung Team Danose, lalabas na po yun. Kahit na hindi na kompleto yung auto repair shop, Team Danose lang po, lalabas na po yun. Ngayon, sa mga nagtatanong naman, ano ba yung mga package namin? Ayan po yung 5950 namin, yung full PMS na ginagawa po namin. Like kanina nakita nyo po yung
yung paglinis namin ng sasakyan, yan, yung makina, and then syempre kasama yung mga brake cleaning, check up lahat ng electrical, scanning, under chassis, lahat po yan kasama po sa aming package sa sa full PMS ng Team Danuse na auto repair shop. Ngayon po, sa mga gustong makaalam ng number ko, ng number ng Team Danuse namin, Team Danuse Auto Repair Shop, ito po yung number namin, 0915-6566-191. Tawag lang po kayo para makapagbigay kami ng schedule sa inyo. And then kung mayroon naman pong problema, pakipaliwanag po yung mga problema na nararamdaman nyo sa sasakyan nyo para mabigyan namin kayo ng mga advice. Okay mga ka-team, Team Danuse Auto Repair Shop, handang magbigay ng DIY tips. Paalam. Ito si Romel. Kaway ka Romel. Bye. Kasama natin si Romel. Then kasama natin yung dalawa natin doon, si Junel at si Berber. Okay. Paalam, goodbye. Tapos na ang aming trabaho.